Welcome back to our channel, where we break down the latest sa defense at military developments ng Pilipinas at ng mundo. Ngayong araw, isang malaking balita ang pag-uusapan natin. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. just made a powerful statement, hindi lang multi-role fighters ang kailangan ng bansa. May isa pang critical asset na dapat daw meron ang Philippine Air Force. At yan ay walang iba kundi ang Airborne Early Warning and Control System, o mas kilala sa tawag na AWACS. Pero ano nga ba ito? Bakit ito big deal? At anong posibilidad na mabili ito ng Pilipinas? Tara, pag-usapan natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang AWACS ay parang mata at tenga ng isang Air Force sa ere. Isipin mo, isang eroplano na may giant radar dish sa taas, umiikot sa kalangitan, 24/7 na nag-o-observe sa lahat ng galaw, whether friendly or hostile. This aircraft acts as a flying command center, kaya nitong makita ang incoming enemy aircraft hundreds of kilometers away, mas mabilis pa kaysa makikita ng radar sa lupa. It provides real-time data sa mga fighter jets, ground units, at command centers. Hindi lang ito para sa surveillance, pati na rin sa battle management, tactical control, at coordination ng air defense. Kung may papalapit na threat, halimbawa, isang unknown aircraft na mabilis ang approach, ang AWACS ang unang makakakita. At siya rin ang mag-aalerto sa mga interceptors or ground defenses. Kaya nga sinasabi ng iba, you can have the best fighter jets, pero kung wala kang AWACS, bulag ka pa rin. Ayon kay Secretary Teodoro, hindi sapat na meron tayong multi-role fighters tulad ng F-16 Viper o Subgripen 39EF. Yes, they're capable, but they need a support system. Hindi lang basta MRFs ang kailangan. Kailangan natin ng force package, sabi niya. At sa force package na yan, kasama dapat ang AWACS. Let's break it down. Kung may 5 FA-50 na naka-standby, pero walang nakikitang radar threat, mahirap makipag-engage proactively. Pero kung may AWACS na naka-orbit sa isang sector, and it detects hostile movement early, pwede agad i-coordinate ang interception. Real-time. Sa kasalukuyan, umaasa lang tayo sa limited radar systems ng Pilipinas, karamihan nasa lupa. At alam naman natin, limitado ang abot ng radar na nakabase sa lupa. Once dumaan sa mga bundok, or sa likod ng curvature ng Earth, blind spot na yan. Ang AWACS, binabasag ang limitasyon na yan. Pero hindi lang yan ang kayang ibigay ng AWACS. Malaki rin ang tulong nito sa maritime domain awareness, lalo na't isang archipelagic country ang Pilipinas. Sa dami ng isla natin at lawak ng ating exclusive economic zone, hindi sapat ang mga radar sa lupa o coastal patrols. May mga lugar na halos walang coverage, katulad ng Eastern Seaboard, Sulu Sea, at ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ang isang AWACS aircraft ay kayang tumulong sa pag-monitor ng malalayong bahagi ng dagat, at agad magbigay ng alerto kung may unusual movements ng mga barko o aircraft sa paligid. Halimbawa, kung may foreign aircraft na lumalapit sa isang disputed area, o may sea vessel na walang malinaw na identification, agad itong matutukoy at matrack. Pwede rin itong gamitin sa mga non-combat operations, katulad ng disaster response at humanitarian missions. Kung may bagyo o lindol, magagamit ang airborne surveillance para i-coordinate ang relief missions at ma-identify agad ang pinaka-apektadong areas kahit wala pang ground reports. At dahil ito'y flying command center, maaari itong makipag-ugnayan sa Navy, Coast Guard, at Army para sa mas mabilis na koordinasyon, lalo na sa mga multi-agency operations tulad ng search and rescue, anti-smuggling, at counter-terrorism. Sa madaling salita, ang AWACS ay force multiplier, hindi lang para sa Air Force, kundi para sa buong defense and security framework ng Pilipinas. Noong 2023, may delegation mula Philippine Air Force na bumisita sa Sweden. At doon, ininspeksyon nila ang Sub-340 AEW at C. Ito ay isang twin-engine turboprop na may area radar system. Although maliit kumpara sa mas malalaking AWACS gaya ng E-3 Sentry ng US o KJ-2000 ng China, compact at cost-effective naman ito.
Kayang-kaya ng sub-340 mag-orbit ng ilang oras sa taas, scanning airspace up to 300 to 450 kilometers range. At higit sa lahat, plug-and-play ito sa mga Western-made fighter aircraft gaya ng FA-50 o kung sakaling magkaroon tayo ng mas advanced MRFs tulad ng Gripen or F-16. Pero, hindi lang Sweden ang may ganitong offer. Mayroon ding mga AWACS variants ang Israel, South Korea, at maging ang Japan, na pwedeng i-consider in the near future. Bakit ngayon lang nagkakaroon ng urgency? Simple, tumitindi ang security situation sa West Philippine Sea. China's expanding its presence. Meron silang KJ-500 AEW and C aircraft na regular nagpapatrol. Kapag ganito ang capability ng ibang bansa, meron silang mata sa langit, hindi pwedeng wala tayo. We're operating at a strategic disadvantage kung puro reactionary lang tayo. Kapag may AWACS tayo, we can start playing a more proactive defense posture. Hindi lang natin basta inaabangan ang kalaban, kundi pwede na rin tayong mag-monitor at mag-coordinate sa allied forces in real time. This means better coordination with the US, Japan, and Australia in joint patrols and air defense drills. Sabi nga ni Teodoro, a lot of countries are now realizing na hindi sapat ang fighter jets. You need eyes in the sky. Of course, hindi madaling mag-acquire ng AWACS. Una, budget. Ang sub-340 AEW ay estimated na sa $100 to $150 million per unit. Pangalawa, training and integration. Kailangan ng bagong systems, personnel, maintenance crews. Pangatlo, interoperability. Kailangan ma-integrate ito sa existing command and control ng PAF at DND. Pero posible ito, lalo na kung tuloy-tuloy ang modernization program under Horizon 3. Maaaring magsimula muna sa isa o dalawang AWACS, then expand later. At kung may partnership tayo with countries like Sweden or the US, posibleng magkaroon tayo ng defense financing or donation support. Ang tanong ngayon, ready na ba tayo mag-invest sa ganitong level ng defense capability? Bilang isang bansa na nasa gitna ng mga geopolitical tensions, maaaring ito na ang susi para hindi tayo maunahan, para hindi tayo mabulag sa ere. Sa panahon ngayon, hindi lang lakas ang kailangan. Kailangan ng talino, strategy, at tech para manatiling ligtas ang bansa. At sa lahat ng ito, ang AWACS ay isa sa pinakamahalagang bahagi. Ikaw, anong tingin mo? Dapat bang unahin ng Pilipinas ang pagbili ng AWACS? Comment mo lang sa baba. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga defense at military developments ng Pilipinas. Hanggang sa susunod, stay safe, stay informed.